Mahal, bakit dito ka natutulog? Masyado ba akong late? Sorry ha, ang boses ay tila lasing at malambing. Dahil pinaghintay kita babawi ako sa'yo pasasayahin kita. Bigla akong natauhan. Si Madam ito, ang asawa ng boss ko ay napagkakamalan akong siya. Pwede bang ilihim mo na lang ang nangyari kanina? Baka sa boses niya ang pagmamakaawa. Opo madam. Siyempre naman po, isang pagkakamali lang yon. Hinding-hindi ko ipagsasabi. Pero bigla siyang nagsalita. Kung ganoon, tutal sekreto na rin naman ito, hindi ba mas magandang ituloy na lang natin ang naudlot? Isang nakakagulat na alok mula sa asawa ng aking boss. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, matatanggihan nyo ba? Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe muna sa channel. Biyernes ng hapon noon at malapit ng mag-uwian. Lumapit sa pwesto ko si Sir Manny, ang department head namin. Rico, hindi mo naman nakalimutan na mag-fly fishing tayo bukas. 'Di ba? Pumunta ka na sa bahay ngayong gabi. Mag-impake ka na doon para makakaalis tayo ng maaga bukas ng madaling araw. Ako si Rico, 44 anyos, isang team leader sa sales department na 12 taon nang nagtatrabaho sa kumpanya. Si Sir Manny naman ay 55 anyos, ang aking direktang boss na mas matanda sa akin ng 5 taon. Mabait siya at laging nakasuporta sa akin, kaya naman sabik na ako sa fishing trip namin ngayong weekend. Sige po sir, pwede po bang pumunta ako ng mga alas 7, sagot ko. Oo naman. Kumain na tayo ng hapunan at matulog ng maaga para makabangon tayo bago mag-umaga. Ngumiti si Sir Manny at tinapik ang balikat ko bago umalis. Pagkatapos ng trabaho, dumaan muna ako sa bahay para kumuha ng ilang gamit. Nagpaalam ako sa asawa ko na mag-fly fishing kami bukas. Kumaway siya habang nanonood ng TV kasama ang anak naming babae na nasa junior high school. Isa itong pangkaraniwang Biyernes ng gabi. Ang kondo ni Sir Manny ay nasa isang magandang lugar, mga 30 minutong biyahe mula sa amin. Dumating ako ng mga 7:20 PM at nag-doorbell. Sino yan sir? Si Rico po ito. Bumukas ang pinto at masaya akong sinalubong ni Sir Manny. O nandyan ka na pala. Tuloy ka. Malinis at maayos ang loob ng bahay. Dinala niya ako sa pasilyo lagpas ng sala. Dito ka sa guest room matulog. Ilapag mo na ang gamit mo at lumabas ka na. Salamat po sir. Paglapag ko ng bag sa kwarto, nakita kong may inilalabas si Sir Manny sa kusina. Lumabas si Mrs. nakipagkita sa mga kaibigan. Wala pa siya, tayo na lang munang dalawa ang kumain. Nabalitaan kong 40 anyos na si Madam Liza. Hindi ko pa siya nakikita ng personal, pero madalas siyang ipagmalaki ni Sir Manny. Naglabas siya ng ulam mula sa ref at ininit ang kanin sa microwave. Medyo awkward habang kumakain kaming dalawa. Sanay kaming magkausap sa opisina, pero iba ang pakiramdam kapag nasa pribadong bahay at kami lang ang kumakain. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Sir Manny. Hello, opo. VP, nakauwi na po ako. Ganun po ba? Sige po, ayos lang. Papunta na po ako agad. Namutla ang mukha ni Sir Manny at napabuntong hininga. Rico, paano ba to, nasa inuman si VP ngayon at pinapapunta ako? Malapit na ang evaluation para sa promotion, kaya hindi ko pwedeng tanggihan. Naku, sige po sir, pumunta na kayo. Ayos lang po ako dito. Pasensya ka na ha. Babalik ako agad, hindi ako magpapagabi. Magpahinga ka na lang sa kwarto. Maaga pa tayo aalis bukas, kaya matulog ka na. Nagmamadaling nagbihis si Sir Manny at umalis. Naiwan akong mag-isa. Pagkakain, hinugasan ko ang mga pinggan at nilinis ang pinagkainan. Naupo ako sa sofa sa sala at binuksan ang TV, pero walang magandang palabas. Habang naglilipat ng channel, bigla kong naisip kapag dumating si Madam, mas magiging awkward kung nandito ako sa sala. Tumingin ako sa orasan, alas 8:30 na. Nagpasya akong pumasok na sa kwarto. Maliit pero malinis at komportable ang guest room. Humiga ako sa kama at nanood ng YouTube sa cellphone. Nanood ako ng ilang videos tungkol sa fishing setup para handa ako bukas. Inaral ko ang mga usong teknik sa lure fishing at tinignan ang weather forecast. Hindi ko na malayang alas 9 na pala at bumibigat na ang talukap ng mata ko. Idlip lang ako saglit at tuluyan na akong nakatulog. Gaano kaya ako katagal nakatulog? Sa kalaliman ng tulog ko, nakaramdam ako ng kakaiba. May naramdaman akong hindi maipaliwanag na sensasyon sa ibabang bahagi ng katawan ko. Mainit, malambot at basa. Sinubukan kong imulat ang mata ko, pero ayaw sumunod ng katawan ko. Para akong nasa pagitan ng gising at tulog.
Nakaamoy ako ng bahagyang amoy ng alak, matamis na parang wine. Ano to? Sinubukan kong magising ng tuluyan, pero napakatindi ng nararamdaman ko. Dahil sa sarap ng sensasyon, nagsimulang tumugon ang katawan ko. Uminit ang pakiramdam ko at bumilis ang hininga. Noon ko narinig ang boses ng isang babae. Mahal, bakit dito ka natutulog? Masyado ba akong late? Sorry ha. Medyo paos ang boses niya, iyong tipong galing sa inuman at inaantok. Dahil pinaghintay kita, babawi ako sa'yo, pasasayahin kita. Bigla akong natauhan. Si Madam ito. Ang asawa ni Sir Manny ay napagkakamalan akong asawa niya. Dahil sa dilim at dahil natutulog ako, inakala niyang ako ang mister niya. Anong gagawin ko? Dapat ba akong magsalita agad? Pero napakasarap ng pakiramdam. Ang katawan ko ay tumutugon na at ang mga haplos niya ay nagpapatuloy. Teka lang. Isang masamang ideya ang pumasok sa isip ko. Kung magtutulog-tulugan ako, pwede ko pa bang namnamin ang sitwasyon? Sa pagitan ng konsensya at sarap gumawa ako ng mabilis na desisyon. Nanatili akong nakapikit. Mas naging mapangahas siya. Narinig ko ang pagtanggal ng damit at naramdaman ko ang pag-akyat niya sa kama. Dumikit ang malambot niyang balat sa katawan ko. Ang pinaghalong amoy ng pabango alak at ang natural na bango ng babae ay nakakaaliw. Lumapit ang hininga niya at naramdaman ko ang init. At sa huli, naging isa kami. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Ang asawa ng boss ko at ako, at ang matindi pa akala niya ako ang asawa niya. Sa sandaling iyon, hindi ko mapigilan ang kuryosidad. Bahagya kong iminulat ang mata ko para makita ang mukha ni Madam. Sa dilim na aninag ko ang kanyang hugis. Dahil sa ilaw na nanggagaling sa siwang ng bintana, bahagyang naipakita ang mukha niya. Para akong nawalan ng hininga. Napakaganda niya. May natitira pang make-up sa mukha niya. At ang mahaba niyang buhok ay nakabalot sa kanyang mukha. Hindi ka panipaniwalang 47 anyos na siya dahil sa kinis ng balat at ganda ng katawan. Ang medyo magulong makeup dahil sa pag-uwi ay lalong nagpadagdag ng kanyang alindog. Ganitong klaseng babae ang asawa ni Sir Manny. Sabay na pumasok ang inggit at guilt sa akin. Pero dahil nagsimula na at patuloy siya sa paggalaw, napakasarap. Hindi ko pa naramdaman ang ganito sa asawa ko sa bahay. Malaki ang pangangatawan ko at malaki rin ang ari ko, kaya laging nahihirapan ang misis ko. Madalas 1 o 2 beses lang kami sa isang buwan at laging nagmamadali, kaya laging bitin. Pero iba ang babaeng ito. Umuungol siya sa sarap at aktibong gumagalaw. Ilang oras kaya ang lumipas. Hindi ko pwedeng panindigan ang pagtutulog-tulugan. Hindi natin alam kung kailan babalik si Sir Manny. At kapag nahuli kami tapos ang lahat, naglakas loob akong magsalita. Madam, tumigil siya sa paggalaw. Ako po si Rico, Team Leader Rico, yung empleyado ni Sir Manny. Niyaya niya po akong mag-fishing bukas. Katahimikan. Mahaba at mabigat na katahimikan. Dali-dali siyang bumangon. Ano ka mo? Nanginginig ang boses niya. Narinig ko ang pagbukas ng ilaw at lumiwanag ang kwarto. Iminulat ko ang mata ko at tinignan siya. Namumutla, gulat na gulat ang mga mata at nagmamadaling nagbihis habang umaatras at yumuko ng malalim. So sorry. Pasensya na talaga. Akala ko asawa ko. Nanginginig ang boses niya. Ramdam na ramdam ang taranta. Naku, anong gagawin ko? Muli siyang yumuko at halos tumakbo palabas ng kwarto. Sumara ang pinto at naiwan akong mag-isa. Kumakabog ng mabilis ang puso ko. Anong nangyari? May nangyari sa amin ng asawa ng boss ko. Oo, nagsimula sa maling akala pero naging isa kami. Naiinggit ako kay Sir Manny na may ganoong kagandang asawa pero nakaramdam din ako ng kakaibang emosyon. Nagsisisi rin ako. Sana nagtulog-tulugan na lang ako hanggang huli. Pero tapos na. Paano ko ito ililihim? Ano ang sasabihin ko kapag dumating si Sir? Sari-saring isipin ang dumaan sa utak ko. Nakatulala lang ako ng matagal. Pagtingin ko sa orasan, lagpas 11:00 na. Kalma lang. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko na parang walang nangyari at humiga ulit. Pero hindi ako makatulog. Ang mukha niya, boses, at ang haplos niya ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Mga 30 minuto ang lumipas nang may kumatok. Tok-tok. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Pwede bang pumasok, boses ni Madam? Opo, pasok po kayo. Nanginginig din ang boses ko.
Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Madam Liza. Iba na ang ayos niya, nakapambahay na siya. Wala na ang makeup pero maganda pa rin siya. Sa totoo lang, mas mukha siyang natural at malambot tignan. Pasensya na talaga kanina. Siya ang unang nagsalita habang nakayuko. Nasaan po si Sir A? Tinawagan siya ng VP, nagmadaling umalis. Baka daw gabihin siya. Ganoon po ba? Tumahimik siya sandali. Pinaglalaruan niya ang laylayan ng damit niya na parang may malalim na iniisip. Team Leader Rico, tama ba? Opo madam. Pwede bang ilihim mo na lang ang nangyari kanina? Bakas ang pagmamakaawa sa boses niya. Opo madam. Siyempre naman po. Isang pagkakamali lang yon. Hinding-hindi ko po ipagsasabi. Sinagot ko siya ng seryoso habang nakatingin sa mata niya. Napabuntong hininga siya na parang nabunutan ng tinik. Pero ang sumunod niyang sinabi ay hindi ko inaasahan. Kung ganoon, dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Tinitigan niya ako sa mata at maingat na nagsalita. Tutal, sikreto na rin naman ito. Hindi ba mas magandang ituloy na lang natin ang naudlot? Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Ano, tama ba ang dinig ko? Ang asawa ng boss ko, inaalok ako ng ganito. Kasi medyo nakainom din ako kanina at sa totoo lang, ang sarap ng pakiramdam. Nabitin ako kaya lalo ko lang naiisip. Humiina ang boses niya at namula ang mukha. Tutal, may nangyari na. At sabi ng asawa ko gagabihin siya. Natameme ako. Totoo ba to? Nabasa ba niya ang iniisip ko? Sa totoo lang, ang haplos at sarap na naramdaman ko kanina ay umiikot pa rin sa utak ko. Gusto ko pa. Pero hindi ko masabi. Mukha ba akong masamang babae? Mapait siyang ngumiti. Nag-aalok ng ganito sa hindi ko naman asawa. Nagpatuloy siya sa pag-amin. Pero sa totoo lang, matagal nang walang nangyayari sa amin ng asawa ko. Ilang buwan na siyang laging pagod ang dahilan. Kanina nung nakipagkita ako sa mga kaibigan ko, puro ganun ang usapan. Nawawalan na raw ng gana ang mga lalaki kapag tumatanda. Sobrang bigat sa pakiramdam. 47 na ako pero isang tapat na pagnanasa ng isang 47 anyos na babae. Maganda pa siya at kaakit-akit, pero ramdam ko ang lungkot ng pagbabalewala sa kanya ng asawa. Pero kanina, matagal ko nang hindi nararamdaman yon. Yung pakiramdam na babae pa rin ako. Tinitigan niya ako. Puno ng pagnanasa ang mga mata niya. Gusto kong sumagot bilang lalaki. Sige po madam, gusto ko rin, pero hindi lumabas ang boses ko. Asawa ito ng boss ko at kung gagawin namin to pareho na kaming may alam. Mapanganib. Kapag nahuli tapos ang lahat. Trabaho, pamilya, lahat mawawasak. Pero habang nakatingin sa mga mata niya, hindi ako makatanggi. Ang ganda ng mukha, ang nananabik na tingin, at ang alaalang naramdaman ko kanina. Kusa akong tumango. Dahan-dahang gumuhit ang ngiti sa labi niya. Salamat, bulong niya, at lumapit sa akin. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ko. Malambot at mainit. Ngayon gagawin natin ng tama, bulong niya. At dahan-dahan siyang sumandal sa akin. Naamoy ko ang matamis niyang bango. Nagdikit ang aming mga labi. Malambot at basa. Ibang-iba sa halik ng asawa ko. Mapusok at puno ng passion. Nagsimulang gumapang ang kamay niya sa katawan ko. Tinanggal niya ang butones ng polo ko at hinawakan ko rin ang damit niya. Ramdam namin ang init ng bawat isa. Sa pagkakataong ito, bukas ang mood light. Kitang-kita ko ang katawan niya. Hindi ka panipaniwalang 47 na siya dahil sa hubog at kinis. Bakit ka kaya tiniis ni Sir Manny, bulong ko? Ngumiti siya ng malungkot. Siguro kapag nasanay na ang lalaki, nawawalan na ng interes. Pero para sa akin, ngayon lang kita nakita ng ganito, napakaganda mo. Seryoso ako. Naluha ang mga mata niya. Salamat sa sinabi mo. Muli kaming naging isa. Ngayon kilala na namin ang isa't isa. At pareho naming gusto. Mas malalim, mas mainit kaysa kanina. Naggulat siya sa laki ko pero hindi siya nahirapan gaya ng asawa ko. Sa halip, bakas ang kasiyahan sa mukha niya. Ang sarap. Sobrang sarap, bulong niya. Ako rin, sobra ang sarap. Pero sa likod ng isip ko tumutunog ang warning bell. Paano kung dumating si Sir, ang takot at sarap ay sabay na dumarating? Ito ang thrill. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagtalik. Lubusan kaming nalunod sa isa't isa. Namangha siya sa stamina ko. Grabe ka. Hindi ka maikumpara sa asawa ko.
Lalo akong na-excite sa sinabi niya. Pakiramdam ko ay mas angat ako sa boss ko. Sa huli pareho kaming hapon na nakahiga sa kama. Nakaunan siya sa braso ko. Ang pawis niyang buhok ay nakadikit sa noo at habol ang hininga. Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng ganitong kasarap na gabi, bulong niya. Ako rin po, ibang-iba ito sa pakiramdam kasama ang misis ko. Pero bumalik ang realidad. Paano na ngayon? Kailangan naming mag-ayos bago dumating si Sir. Dahan-dahan siyang bumangon. Baka dumating na ang asawa ko. Kailangan ko nang bumalik sa kwarto ko. Sipo madam, nagbihis na siya at nagbihis na rin ako. Bago lumabas lumingon siya. Salamat sa gabing ito. At nag-alinlangan siya sandali bago bumulong. Atin lang ang sekretong ito ha. Alam mo na yon. Opo madam, makakaasa kayo. Mapait siyang ngumiti. Bukas ng umaga kapag kaharap ang asawa ko, dapat umarte tayo na parang unang beses pa lang nating nagkita. Naiintindihan ko po. Lumabas siya at sumara ang pinto. Mag-isa na naman ako. Amoy na amoy pa rin siya sa kwarto at magulo ang kama. Parang panaginip lang ang lahat. Humiga ako ulit at tumitig sa kisame. Nangyari ba talaga to? 2 beses sa isang gabi kasama ang asawa ng boss ko. Una dahil sa maling akala, pangalawa dahil gusto namin. Dinali ako ng guilt. Pero gusto ko pa ulit. Hindi pwede. Bawal to. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko pero huli na. Nabuksan na ang Pandora's box. Nagising ako sa alarm ng 5:30 a.m. Oras na para sa fishing. Pagbangon ko tinignan ko ang cellphone. May message galing kay Sir Manny. Rico, next time na lang tayo mag-fishing. Madaling araw na ako nakauwi. Sobrang late na tapos. Huwag ka nang bumangon, matulog ka pa. Kain na lang tayo ng masarap na almusal mamaya. Sorry ha. Pagkabasa ko naghalo ang nararamdaman ko. Nakahinga ako ng maluwag. Mabuti na ring cancelled ang fishing. Matapos ang nangyari kagabi, mahirap makasama si Sir nang kaming dalawa lang maghapon. Pero kinabahan din ako na makakaharap ko sila pareho mamaya. Paano ako aakto? 9:00 na nang dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Nakaupo si Sir Manny sa sala nagbabasa ng dyaryo. O Rico, gising ka na pala. Opo, sir. Magandang umaga po. Sorry ha. Hindi tuloy tayo nakapag-fishing. Ilibre na lang kita ng masarap na pagkain. Naku, ayos lang po, sir. Noon lumabas si Madam Liza galing sa kusina. Binati ko siya na parang unang beses kaming nagkita. Magandang umaga po. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ako po si Rico. Oo. Ako si Liza. Pasensya na. Late na ako nakauwi kagabi, kaya hindi kita nabati. Kalmado ang boses niya. Napakagaling niyang umarte na parang walang nangyari. Pero nang magtama ang mata namin, nakita ko ang bahagyang kislap nito. Ganun din ako. O sige, tara na, kain na tayo. May alam na masarap na kainan ang misis ko, yaya ni Sir Manny. Sumakay kaming 3 sa kotse. Si Sir ang nagmamaneho, si Madam sa passenger seat at ako sa likod. Pagkalipas ng 15 minuto, dumating kami sa isang sikat na kainan na nagsiserve ng masarap na almusal. Pagkaupo namin, magkaharap kami ni Sir Manny at katabi niya si Madam. Awkward ang pakiramdam habang naghihintay ng order. Alam namin ni Madam ang totoo. Nang dumating ang pagkain, nagsimula kaming kumain. Rico, kumain ka ng marami. Pasensya na talaga sa fishing. Naku sir, sapat na po itong masarap na almusal. Salamat po. Habang kumakain, hindi ako mapakali. Ramdam kong pasulyap-sulyap si Madam sa akin. Minsan nagtama ang paningin namin at binigyan niya ako ng kakaibang tingin. Parang ngiti na parang pang-aakit. Iniwas ko agad ang tingin ko. Sa kalagitnaan ng pagkain tumunog ang telepono ni Sir Manny. Saglit lang tumatawag si VP. Lumabas siya para sagutin ang tawag. Naiwan kaming dalawa. Nakakabinging katahimikan. Bigla akong may naramdaman sa ilalim ng mesa. Dumadampi ang paa niya sa paa ko. Sadya yon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Iniurong ko ang paa ko at uminom ng tubig para umiwas ng tingin. Bulong niya. Hindi ko makalimutan ang kagabi. Madam. Team. Leader Rico, pwede bang humingi ng calling card? Bigla ang hiling niya. Po, calling card. Baka sakaling may kailangan akong itanong o ipasuyo. Makahulugan ang tingin niya. Nag-aalangan ako, pero hindi ako makatanggi. Kinuha ko ang card ko sa wallet at inabot. Ito po. Tinanggap niya at mabilis na itinago sa bag, parang isang ilegal na transaksyon. Sakto namang bumalik si Sir Manny.
Tungkol sa trabaho. Sige, kain pa tayo. Itinuloy namin ang pagkain na parang walang nangyari. Pero magulo ang isip ko. Bakit siya humingi ng calling card? Kinakabahan ako pero may halong excitement. Pauwi na kami sa bahay nila sir. Sa rearview mirror nagtama ulit ang paningin namin ni madam. Ngumiti siya. Isang maliit at lihim na ngiti. Kumabog ang dibdib ko. Hindi pa ito tapos. Kutob ko simula pa lang ito. Pagkababa ko sa bahay nila sir, nagpaalam ako. Rico, sorry ulit ha. Ingat sa pag-uwi. Opo sir. Enjoy your weekend po. Pagtalikod ko papunta sa kotse ko, lumingon ako saglit. Nakatayo si madam sa pinto at nakatingin sa akin. Habang nagmamaneho pa uwi, magkahalong emosyon ang nararamdaman ko. Guilt, excitement, takot at pananabik. At higit sa lahat gusto ko siyang makita ulit. Hindi ko alam na ang pagnanasang ito ay magiging isang malaking apoy na susunog sa akin. Pagdating ko sa bahay ng tanghali, nanonood ng TV ang anak ko at naghuhugas ng pinggan si Mrs. Panandyan ka na pala, bati ng anak ko. O ang aga mo yata, kumusta ang fishing, tanong ni Mrs. Nagka-emergency si sir kaya cancelled. Nag-almusal lang kami. Ganoon ba? O sige, tutal maganda ang panahon, mag-beach kaya tayo. Stress din si ate sa school. Masaya ang boses ni Mrs. Isang normal na yaya sa isang normal na weekend. Pero hindi ako normal ngayon. Nasa isip ko pa rin ang nangyari kagabi. Sige, tara, ako na magmamaneho, pilit kong sagot. Yehey beach, sigaw ng anak ko. Naupo ako sa sofa habang nagbibihi sila. Tinitignan ko ang cellphone ko. Magte-text kaya siya, si Choi Soo yon. O Madam Liza. Kinuha niya ang card ko. Baka out of courtesy lang. Oo, ganun lang yon. Tapos na yon. Pinapakalma ko ang sarili ko. Pero umaasa ako. Isang oras ang lumipas, papunta na kami sa isang beach sa Batangas. Masaya ang pamilya ko pero ako hindi mapakali. Ang cellphone ko sa bulsa ang laging nasa isip ko. Nang mananghalian kami sa isang restaurant, lutang pa rin ako. Yung haplos niya amoy boses. Hon, ayos ka lang. Parang ang tamlay mo, nag-aalalang tanong ni Mrs. Oo, ayos lang. Medyo pagod lang siguro. Pagbalik sa beach, naglakad-lakad ang mag-ina ko at naiwan ako sa kotse. Magpapahinga lang ako saglit. Tinignan ko ang cellphone. Walang message. Wala nga, dismayado ako. Nakadungaw ako sa bintana, nakikita ko ang mga masayang pamilya. Dinalay ako ng konsensya. May mabait akong asawa at anak, pero iniisip ko ang ibang babae, ang asawa pa ng boss ko. Gising Rico, bawal to. Biglang nag-vibrate ang cellphone. Unknown number. Bumilis ang tibok ng puso ko. Binuksan ko ang message. Hi Rico, si Liza ito. Para akong nawalan ng hininga. Siya nga, nanginginig ang daliri ko habang binabasa ang sunod. Free ka ba ngayong gabi? Isang simpleng tanong, pero malinaw ang ibig sabihin. Nanigas ako sa loob ng kotse. Alam kong dapat akong tumanggi. Delikado to, pero nagtatype na ang daliri ko. Anong oras? Pagka-send, nagsisi ako agad. Bakit ko sinend? Pero huli na. Sumagot agad siya. Kita tayo mamayang gabi. Ako napipili ng lugar. Send ko address maya-maya. Sige, maikli kong sagot. Pag-uwi namin ng mga alas 5 ng hapon, nagdahilan ako kay Mrs. Hon, anong dinner natin? Tinatawag ako ng mga katrabaho ko, may bigla ang meeting. Inuman daw. Kailangan kong umalis. Ang dulas ng kasinungalingan sa bibig ko. Weekend Sige, basta mag-ingat ka. Nagugilty ako sa pag-unawa niya. Nagbihis ako at nag-ayos. Talaga bang pupunta ka, tanong ko sa sarili sa salamin. Pero buo na ang loob ko. Dumating ang text ni Liza. Address ng isang tahimik na motel sa syudad. Room 402. Mauuna na ako. Kumabog ang dibdib ko. Alis na ako, Hon. Sige, wag magpapakalasing ha. Habang nagmamaneho papunta sa motel, pawis na pawis ang kamay ko. Umatras na kaya ako? Hindi nangako na ako. Paano kung mahuli? Basta mag-iingat. Nagtatalo ang anghel at demonyo sa isip ko. Pagdating ko sa motel, pumasok ako at sumakay ng elevator pa. 4th floor. Room 402. Kumatok ako. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Liza. Iba ang itsura niya kaysa sa bahay. Nakadress siya, naka-makeup at maayos ang buhok. Buti dumating kabulong niya. Pumasok ako at sumara ang pinto. Tunog ng pagsasara ng pinto patungo sa landas na walang balikan. Malinis ang kwarto.
Upo ka, turo niya sa kama. Umupo ako, tumabi siya. Sorry kung pinapunta kita ng weekend. Ayos lang po. Sa totoo lang, maghapon ko rin kayong iniisip. Lumiwanag ang mukha niya. Talaga, ako rin. Kahit katabi ko asawa ko, ikaw ang iniisip ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Ngayon walang istorbo, may oras tayo. Naghalikan kami. Mas malalim at mas sabik kaysa kagabi. Tinanggal namin ang damit ng isa't isa. Ang galing mo talaga, sabi niya, habang hinahaplos ako. Walang binatbat ang asawa ko, lalo akong ginanahan. Naging isa kami ulit. Ang sigaw at unggol niya ay napakalakas dahil malaya na kami dito. Aktibo siya at tapat sa gusto niya. Sinunod ko ang lahat ng gusto niya. Nalunod kami sa sarap. Pagkatapos hingal kaming nakahiga. Sobrang tagal na nung huli akong naging ganito. Kasaya, sabi niya habang nakayakap sa akin. Laging trabaho na lang ang asawa ko. Kaya nalulungkot ako. Pwede ba tayong magkita ulit, tanong niya. Kung okay lang sa'yo, Rico, magkaroon tayo ng sariling oras. Paminsan-minsan. Nag-alangan ako sandali pero pumayag din. Sige, gawin natin. 10:00 na ng gabi nang magpaalam kami. Baka maghinala asawa ko. Pag-uwi ko, tulog na ang mag-ina ko. Tinignan ko ang leeg ko sa salamin, may kiss mark. Buti hindi nakita ni Mrs. Nagsimula ang aming mapanganib na relasyon. Lunes ng umaga, pumasok ako sa trabaho na parang walang nangyari. Pero sa isip ko nandoon siya. Panay ang text niya. Good morning. Iniisip kita. Miss na kita. Sa opisina, nakasalubong ko si Sir Manny. Rico, mukhang puyat ka ah. Okay ka lang? Opo sir, medyo busy lang. Sobrang bigat ng konsensya ko habang kausap siya. Naging madalas ang pagkikita namin ni Liza. Lunes, Miyerkules, Biyernes, panay ang dahilan ko kay Mrs. OT meeting client dinner. Pero habang tumatagal, nagiging demanding si Liza. Gusto niya araw-araw kaming magkausap. Gusto niya lagi kaming magkita. Isang tanghali tinawagan niya ako. Rico, nasa malapit ako sa office niyo. Kita tayo. Lunch break lang ngayon, 1 oras lang. Kahit saglit lang. Miss na kita. Napilitan akong makipagkita sa kanya sa isang cafe malapit sa opisina. Naka-shades siya at sombrero. Gusto kita makita mamayang gabi ulit. Kikita lang tayo nung weekend ah. Masyadong madalas baka mahuli tayo. Nagbago ang timpla ng mukha niya. Ayaw mo ba ako makita? Kung mag-iingat tayo, hindi tayo mahuhuli. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Parang may obsession na. Napilitan akong umoo. Sige, mamayang 7. Pauwi sa opisina, na-realize ko na parang nawawalan na ako ng kontrol. Gusto niya akong angkinin. Nung gabi sa motel, iba ang suot niya. Black lingerie. Napaka-aggressive niya. Ako ang masusunod ngayon, sabi niya. Pagkatapos, habang nakahiga kami, sabi niya, gusto kitang makasama araw-araw. Mag-live-in na lang kaya tayo. Wag delikado. Bakit ayaw mo ba sa akin? Nagagalit na siya. Hindi naman sa ganun. Pwes dalasan natin ang pagkikita. Isang Biyernes nagkita kami ulit. Next week dagdagan natin. Gawin nating 4 na beses. Pati linggo. Linggo family day yon. Sumama ang mukha niya. Mas mahalaga pa sila kaysa sa akin. Hindi naman sa ganun pero nakakabaliw ka, Rico. Maghapon kitang iniisip tapos ikaw ganyan. Magkita tayo sa linggo. Kung hindi, sasabihin ko sa asawa ko ang lahat. Nalulunod na ako sa takot. Blackmail na ito. Napilitan akong sumunod. Isang araw niyaya ako ni Sir Manny mag-lunch. Seryoso siya. Rico, may hinala ako sa misis ko. Parang may tinatago siya. Hindi pinapakita cellphone, laging umaalis, nag-aayos masyado. Sa tingin ko may lalaki siya. Nanlamig ako. Sigurado po ba kayo sir, wala pang ebidensya, pero kutob ko. Rico, mabuti kang empleyado at mabuting asawa. Sana naging katulad mo ako na inaalagaan ng pamilya. Durog na durog ang puso ko sa guilt. Pagbalik sa opisina, sunod-sunod ang text ni Liza. Angkinin mo ako mamaya. Hiwalayan mo na asawa mo, tayo na lang. Natakot ako. Nag-reply ako, hindi ako pwede ngayon. Kailangan ko umuwi sa pamilya ko. Ano, tinatakasan mo ba ako? Kapag hindi ka pumunta, tatawagan ko asawa mo at si Manny. Wala akong nagawa kundi pumunta sa motel. Pagpasok ko, ang lamig ng tingin niya. Mamili ka. Ako o pamilya mo? Diretsahang tanong niya. Liza, hindi ganoon kadali yon. Madali lang yon kung mahal mo ako. Ibig sabihin hindi mo ako mahal. Nagwala siya. Mahal kita pero may asawa at anak ako.
So pinaglaruan mo lang ako. Parausan lang. Hindi. Seryoso ako. Pwes patunayan mo. Sabihin mo ngayon na makikipaghiwalay ka. Hindi ako nakasagot. Gusto ko siya pero hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. Umiyak siya sa galit. Lumayas ka. Ayoko na makita pagmumukha mo. Lalabas na sana ako nang habulin niya ako sa hallway. Saan ka pupunta? Sa pamilya mo. Akala mo ba hahayaan lang kita? Sasabihin ko sa lahat sa kumpanya sa asawa mo, nakabit ka ng asawa ng boss mo. Doon na ako bumigay. Nanlumo ako at napaluhod sa hallway ng motel. Liza. Ma'am, parang awa niyo na. Nagmamakaawa ako. Tumulo ang luha ko. Nawalan na ako ng dignidad. Kasalanan ko lahat. Patawarin niyo ako. Huwag niyo pong sirain ang buhay ko. Huwag niyo pong sabihin sa kanila. Lumuhod ako at nagmakaawa. Please, tapusin na natin to. Tinignan niya ako nang may halo-halong galit, lungkot at awa. Tumayo ka dyan, ang duwag mo pala. Dahan-dahan akong tumayo. Sige, umalis ka na. Hindi ako magsasabi kahit kanino. Pero sa isang kondisyon. Ano po yon? Huwag na huwag ka nang magpapakita o makikipag-usap sa akin. Kahit magkasalubong tayo, dedmahin mo ako. Opo, salamat po. Makikipaghiwalay na rin ako sa asawa ko. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil tapos na talaga kami. Alis na. Tumalikod siya at pumasok sa kwarto. Naiwan akong nakatayo, nanginginig pero nakahinga ng maluwag. Tapos na. Ligtas na ako. Sa elevator nakita ko ang sarili ko. Mukhang kawawa, pero ligtas. Sa kotse, hindi ko mapigilan ang panginginig ng kamay ko. Muntik na. Muntik nang mawala ang lahat sa akin. Pagdating ko sa tapat ng bahay, may huling text. Paalam, minahal talaga kita. Maging masaya ka sana. Binura ko ang message at blinak ang number niya. Tapos na talaga. Pumasok ako sa bahay. Panandyan ka na sa lubong ng anak ko. Oo nak, nandito na ako. Niyakap ko sila. Hinding-hindi na ako uulit. Natutunan ko sa pinakamahirap na paraan ang leksyon. Huwag niyong gagawin ang ginawa ko. Pahalagahan niyo ang nasa tabi niyo. Yun ang tunay na kaligayahan. Salamat sa panonood. Mag-comment kayo ng inyong saloobin.